Alam nyo ba guys na bakit mas okay pakinggan ang pag sinasabing blind ka o visually impaired kaysa bulag o lagbo? So ako nga pala ito guys, si Val, ang visually impaired at bulag. So ngayon, papaganahin po natin ang ating computer para makita nyo na nagsasalita ang aking laptop. Yan. Nakasaksak na to, Yuhan. Yan, nag-open na siya guys. Nag-open na ba? Yes. Yan. So maya maya lang guys, magsasalita na yan. Asa ng volume? Ay, ba't ganun? Desktop window. Ayun. Magsalita na siya, desktop window. So, Windows tuloy sign-in natin ang dialog. ating Fujitsu welcome. kwento guys. Nung ako pala ay nabulag noong 2018 na nagtinggal ako sa bahay. Tapos nung mahirap din talaga maging bigla kang maging Loading bulag NVDA, please wait. ng 34 years kang nakita tapos bigla kang nabulag sa loob lamang ng 4 na buwan. So mahirap yun guys, mahirap mag-adjust. Pero sa tulong naman ng ating mga pamilya, nalalagpasan natin ang mga pagsubok. So pagsubok lang ng Panginoon na binibigay naman sa atin na kaya nating lagpasan. Basta sa tulong ng mga taong nakapalibot sa'yo, lalong-lalo na ang iyong pamilya. At lalong-lalo na sa aking asawa. Shout out pala sa aking asawa, yan. Ma, I love you. Diyos. Tapos, yun. So ngayon guys, magbubukas tayo ng Microsoft Word. So, titignan muna natin ang D. Folder view list. This PC not selected 1 of 12. Tapos magbubukas na tayo ng Microsoft Word. Recycle bit. This PC 1 of 12. Alam mo yun pa? Oo. Recycle bit. Excel 6 of 12. Yan. Word 5 of 12. Yan, Microsoft Word. So, bubuksan na natin yan siya guys. Yan. Oh, mabubuksan na yan siya. Hindi pa. Hindi pa ba? Ayaw mag-enter. Double click mo pa. Ayaw pa rin? Ayaw na gumana ng aking keyboard. Ayun, Unknown. guys. Na. Unknown? Bakit siya unknown? Di ba dapat Microsoft? Opening word unknown focused. Ayun. Word unknown focus. So, para ma-check natin guys, pupunta tayo sa title. Hanapin natin kung anong title ang nabuksan natin. Opening Microsoft Word. Opening pa daw siya, Microsoft Word. So, naglo-loading pa lang pala siya. Good evening. Yung sinasabi naman niya guys. Word. And Microsoft Word na siya guys. Home grouping. New grouping. List. Blank document. Alt. F. H. Y2. Ingay mo, pinatay ko. So yun guys, mula nung ako'y nabulag naman, 2018 tapos 2019, hindi ko pa rin na ano doon guys na mag-aral na kagad ng computer, although nagre-research na kami kung anong magiging ano para sa mga bulag. Pero yung nung time doon kasi na yun, naging busy kami sa pagpapa-check up sa anak kong naoperahan at ako din mismo nagpapa-check up pa sa PGH noon para second opinion kasi sa Jose Reyes ako unang na-confine guys hanggang sa doon na nga na tuluyang din nila na workout kung anong sanhi kahit nag-MRI na. Tapos nung nag-PGH naman kami, bulag na ako noon. Pina-undergo pa rin ako ulit ng 2 MRI. At wala pa talagang nakita kung anong naging sanhi, bakit nagkaganon. Merong mga doktor na tatanggalan ako ng baka may tubig sa ulo, lalagyan ioperahan yung shunt, parang shunt para magbawas ng tubig sa ulo, pero hindi naman ginawa dahil hindi naman ganun. Normal lang ang tubig sa ulo ko. Tapos sumailalim din pala ako guys sa lumbar top 2 beses. Isa sa Jose Reyes at inulit namin sa PGH kasi baka meron daw blood clot sa ulo ko. Pero wala rin naman. Sa awa ng Diyos wala rin namang ganun. Nag-negative sa result. Tapos meron pa nga isang beses na tinest ako para sa, alam niyo yung binulong sa akin ng doktor na kumukuha ng na pinalayo mo ng asawa ko, sabi ko yung test daw na yon ay para daw sa mga HIV o AIDS, sabing ganun yung test na yon kasi isa din daw yun sa dahilan na pag nagkukos daw sa ganun. So
negative naman. At marami pa akong naging experience sa kahit ako'y bulag na nagpapa-check up pa rin sa PGH para ma-workout kung ano pang pwede para sa akin kung operable o hindi na talaga. So kalaunan nung matapos kami ng isang taon na pabalik-balik sa PGH ang sabi ng doktor milagro na lang ang mga pwedeng mangyari para makabalik ako sa paningin ko kasi ano na kumbaga 1% na lang ang chances. So mula noon hindi naman ako nawala ng pag-asa sa buhay kahit na di na tayo nakakita tuloy lang sa buhay, laban lang. So nung mga panahon na yun nasa PNB ako noon guys, PNB. Alam niyo yung PNB, palaging nasa bahay. Akala niyo sa Philippine National Bank, hindi. Palaging nasa bahay kasi pag lalabas ka, tatanungin ka bakit ka nabulag. Pag in-explain mo naman na ganito, di nila maintindihan. Kasi usually sa atin, pag nakitang sasabihin, unang-unang tatakbo sa isip, mataas ang sugar o diabetic ka kaya ka nabulag. Pero para sa kaalaman naman ng lahat isa rin yun sa nakapag-contribute kaya ang iba may nabubulag sa ganun. Pero yun tungkol naman doon guys kapag taas ng sugar ang pagkakaalam katarata ang mapupuntahan noon at operable naman siya. Yung number 1 na ngayon is glaucoma, pero yung sa case na akin rare siya. Kumbaga sabi ng doktor isa sa 100,000 katao ang nagkakaroon ng ganitong pagkabulag sa akin. So yun guys, sa loob ng 6 na taon hindi naman ako na depress na ba't ganito, di ako nagtatampo sa Panginoon, nagtatanong bakit ako nagkaganito. Nilakasan ko lang tinatagan ko lang ang aking loob dahil ayokong panghinaan ang aking kalooban, lalo nang ang aking anak ay 4 at syempre isa akong haligi ng tahanan, dapat hindi ako nagpapa anuman sa hamon na pagsubok ng buhay. So ngayon lang ako mag-aral ng computer dahil para makasunod tayo sa teknolohiya. Mag-aral ng cellphone, computer para in the future magagamit natin sa pagtrabaho. So yun lang guys, sa susunod magkwentuhan ulit tayo. Salamat.